Tinapos ng Golden State Warriors ang kanilang napakagandang homestand nitong Biyernes ng araw. Tinalo ang Toronto Raptors upang makuha ang 6 sa isang pagkatalong record sa kanilang extended staycation na tumapat sa pinakamahusay na marka ng prangkisa. Ngunit, tulad ng nangyari noong Martes sa kanilang pagkatalo laban sa short-handed sa players na Denver Nuggets, ang panalo nitong Biyernes ay hindi naging isang madaling laban tulad ng maaaring inakala kung pagbabasehan lamang ang mga roster sa papel. At sa kasamaang palad, may isang malaking ulap na bumalot sa kanilang 117-114 win. Dahil umalis si Steph Curry sa laro sa ikatlong quarter dahil sa pelvic contusion at hindi na bumalik. Kitang-kita na nasa matinding sakit siya. Nagsimula ang laro sa isang medyo nakakatawang paraan kung saan nagpakitang gilas si Draymond Green sa 3-point shooting. Sa kalagitnaan ng quarter, may 10 puntos na si Green at 6 si Brandon Podziemski. Ang natitirang bahagi ng koponan ay may pinagsamang 1 puntos lamang. Ang Raptors, na naglaro ng may matinding enerhiya, atletisismo at maiinit na shooting ay nanatiling dikit sa laban kahit na nakakuha ng dagdag na lakas ang Warriors nang pumasok sa laro si Quinton Post. Simula nang makuha si Jimmy Butler III, isa na ang Golden State sa pinakamahusay na defensive team sa NBA, habang ang Toronto naman ay isa sa may pinakamahihinang opensa sa liga at wala pa ang kanilang pangunahing scorer na si RJ Barrett. Ngunit hindi mo mahahalata ang alinman sa dalawang bagay na ito sa naging takbo ng quarter dahil bumuhos ang puntos para sa Raptors. Ngunit matapos sandaling mapunta ang kalamangan sa Raptors, kinuha ni Podziemski ang huling minuto gamit ang isang napakahusay na 2-for-1. Tumira siya ng 3 pagkatapos ay isang floater na nasundan ng isang charge. Umabot siya ng 11 puntos sa quarter at naibigay sa koponan ang 33-30 lead. Kahit na nakapagtala lamang sila ng 1 sa 5 mula sa free throws. Nagpatuloy ang palabas ni Podziemski at Green sa ikalawang quarter. Mabilis na naka-4 na 3 si Green at ang hindi inaasahang tambalan ay may pinagsamang 20 sa unang 44 na puntos ng team. Namuhay sila sa 3-point line na sinamahan pa ni Post sa ilang pagkakataon. Ngunit sa kabilang dako, tila kinakain ni Scottie Barnes ang depensa ng Warriors dahilan upang manatili ang Raptors sa laban. Sa isang sandali, tila kakawala na ang Dubs. Nagpakita ng pambihirang minuto si Jonathan Kuminga sa quarter. Kinontrol ang laro sa magkabilang dulo ng court at itinulak ang kalamangan sa double digits sa bandang 4 na minutong marka. Ngunit muli, hindi bumigay ang Raptors, kaya naman bahagya lamang ang kalamangan ng Golden State sa halftime, 67-61. Nakakatawang isipin na si Green ay may 18 puntos, si Kuminga 14, si Podziemski 13 at si Post 12, habang sina Curry at Butler ay may pinagsamang 10 puntos lamang at 5 shooting lang ang kanilang naipukol, kahit na bahagya lamang ang kanilang kalamangan nakapagtala ang Warriors ng napakahusay na 14 for 30 from the 3-point range. Ngunit kinontrol naman ng Toronto ang loob na may 30-18 win in points in the paint. Ang karamihan ng ikatlong quarter ay isang bangungot. Sobrang walang maganda ang inilaro ng Golden State, hindi nakakahanap ng magagandang shot at hindi rin inaalagaan ang bola. Makalipas ang 5 minuto, nakuha na ng Toronto ang kalamangan at ilang sandali pa, lumaki ito sa 6 na puntos. Tila nagliyab si Curry, nagsimulang ipakita ang kanyang A-game, ngunit bigla siyang natumba ng awkward at malakas, habang naapektuhan ang kanyang likod at balakang. Isang nakakatakot na eksena, kung saan si Curry ay nasa matinding sakit sa sahig ng ilang minuto bago dahan-dahang naglakad papunta sa locker room. Kapag nasasaktan ng isang bituin ng koponan, maaaring humantong ito sa dalawang bagay. Mas maengganyo o mawalan ng gana ang kanyang mga teammate. Sa kabutihang palad, ang nangyari sa Warriors ay ang una. Ilang sandali matapos ang pagbagsak ni Curry, natagpuan nila ang kanilang enerhiya, motibasyon, galit at determinasyon. Lumilipad sila sa buong court, nagbabatuhan ng trash talk at sumisigaw. Sa isang punto, nagawa pa ni Post na patayuin ang buong arena sa pamamagitan ng panghihikayat sa crowd. Tinapos nila ang quarter sa isang 8-0 run na nagbigay sa kanila ng 1 puntos na kalamangan papasok sa huling yugto. Nanatiling dikit ang laban sa halos buong quarter. Palitan ng puntos ang magkabilang koponan, halos walang lumalayo. Dinala ni na Butler at Post ang enerhiya at determinasyon at sa kalaunan, nagsimulang sumikip ang depensa.
Ngunit habang hawak ng Dubs ang kalamangan sa huling minuto, hindi nila magawang palubuhin ito. Sa pagsasara ng laro, naglaro ang Warriors gamit ang lineup ni Podziemski, Butler, Kuminga, Green at Moses Moody. Ang defining moment ng laro ay nangyari sa natitirang 2 minuto. May 3 puntos na kalamangan, sinubukan ni Green ang isang corner triple ngunit sumablay. Sa kabila ng kanyang mintis, bumaba pa rin siya sa depensa upang pigilan ng isang transition alley-oop na nagresulta sa isang fast break para sa Warriors kung saan nakakuha ng foul si Moody at naipasok ang 2 free throws para itulak ang kalamangan sa 5. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Bumaba sa 3 puntos ang lead sa loob ng 1 minuto nang hindi makahanap ng magandang shot ang Warriors. Binibigyan ng Toronto ng pagkakataong makapuntos gamit ang 2-for-1. Pero hindi agad nakahanap ng tira ang Raptors kaya napilitan silang sumubok ng isang layup na hindi pumasok salamat sa perpektong depensa ni Butler na humarang sa tira. Siya ay na-foul pagkatapos at naipasok ang 2 free throws sa natitirang 15.8 seconds. Ngunit hindi pa rin tapos. Nakascore ang Raptors ng 2 puntos sa 7.4 seconds at sinagot ito ng 2 free throws ni Buddy Hield. Mukhang tapos na ang laban hanggang sa maipasok ni Jamal Shead ang isang desperation 3 mula sa itaas ng arc. Ginawang 2 puntos ang lead ng Warriors sa natitirang ilang segundo. Ngunit hindi nagpatinag ang bagong closer ng Warriors at mahinahong na ipasok ni Butler ang 2 free throws sa nalalabing 2 segundo. Tinapos ang laban at binigyan ng Dubs ng 117-114 win. Naitala ni Butler ang kanyang pangalawang triple-double kasama ang Warriors. Nagtapos na may 16 na puntos, 11 rebound, 12 assist, 2 steals at 2 blocks. Pinangunahan naman ni Green ang team na may 21 puntos kasama ang 7 rebounds, 5 assists at 4 na steals. 6 naman lalaro ng Golden State ang umiskor ng hindi bababa sa 15 puntos kasama sina Post 18, Curry 17, Kuminga 16 at Podziemski 15. Ngunit bago pa man iniwan ni Curry ang laro, nagkaroon muna siya ng mga iilang magagandang paglalaro. Kabilang na ang isang nag-viral na behind the back pass na ito. Buddy Hield running. He's got Kuminga with them. Kuminga sprinting. One bot over the top. Lead of Kuminga. There's no one on this. I mean, Kuminga is an explosive and a speed. Ginawa ng Golden State ang kanilang trabaho sa home court at dahil sa ilang nakakagulat na pagkatalo ng Minnesota Timberwolves, nagkaroon ng kaunting puwang ang Dubs mula sa play-in tournament spots ngayong linggo. Ngunit mas mahirap ang susunod na hamon, isang 6 na larong road trip na tatagal hanggang Abril. Magsisimula ito sa linggo kung saan bibisita ang Warriors sa Atlanta Hawks at sa Miyerkules. Pupunta sila sa Miami para sa muling pagkikita nila ni Andrew Wiggins at pagbabalik ni Butler sa Heat. Sana ay makasama nila si Curry sa mga larong iyon. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa panalo ngayon ng Warriors? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.